mukhang yun sa hindi na mukhang yun sa kawatan. Hindi na. Binago ko na siya. Kasi wala ng mga duguan. Oo, wala na. At saka yun, yung ano namin doon, okay na yun. Oo, Ay- kasi yung sumaksak daw sa'yo, nagtatrabaho na. Yes, nakamupo na kaming lahat. Nasa akin ngayon. Kumuha na kayo lang. Oo, Pagkatapos kang saksakin. Kaya kami nag-away-away doon kasi parang Nag-away-away ng Oo. 2016. Ayun nga ayun yung nanyos kami before. Yes. Yun ang dahilan kasi sabi ko kung may mga bisyo kayo, pwede kung hindi nyo kayang tigilan, wala naman akong pakialam doon pero umalis na kayo dito sa poder ko. Kasi kaya sila napunta doon sa tulay dahil sa akin, ako nagpatira sa kanila kasi sa kalsada lang kami nagkakilala. Pero kung may mga bisyo kayo, para hindi naman ako madamay, umalis na lang kayo. Ay syempre ang pinupoint nila is hindi naman ako may-ari ng tulay. Ayaw nilang umalis. Hindi ikaw yung may-ari Oo. ng tulay. Ayaw nilang Huwag mo umalis. angkinin ng tulay. Oo. Kaya nag-away-away kami. Ayun yung mga time na dumating sa point na nagkasakitan, nasugatan ako dito, yun yung taas rumampa ako sa presinto, ayun yung trending ko noon. So, pero ngayon, okay na kami. Yes, yung Nagpatawanan pala yun. naman na, tapos katunayan Kasi na. gumagamit sila nung time na yun. Oo, Pero nung time na yun, hindi ka gumamit. hindi. Ay, Nangalaka lang kami doon, pero hindi ako nag-drugs. Kasi imagine mo kung nagdadrugs ako ngayon, hindi ko mapalago yung tindahan ko ng ganyan. Kasi doon siya unang nakilala, si Diwata. Pero hindi Diwata talaga palang name mo. Ang full name mo ay... Deo. Ayo. Pang-Bruce ko no? Deo Opo. Balbuena. Balbuena. Ba't naging Diwata? Sumasali ako sa mga beauty pageant, tati. Beauty queen din ako at the same time. Beauty queen. Okay. Oo. Ano mga Dalagita days? Oo. Marami kasing klase ang pageant. Meron mga Miss Gipang Kalawakan, may Ito. mga... Nag-showtime ka din Oo, dati. ayan. Okay. Nag-shoot din ako dati sa kay Kuya Will. Doon na-discover niya ako. Gay beauty queen yung kategory. Tapos parang doon na buo yung Diwata ko. Tas wala na, yun na yun. Yun na yun. Tapos hindi mo ako tagal doon, saglit lang. Kasi si Diwata ay talagang tubo at pinanganak sa Samar. Yes po. Di ba? Opo. Tapos, ang trabaho ng nanay at tatay mo noon sa Samar, Farmers sila. Actually, yung tatay ko wala na. Mother na lang. Hmm. Dating kapatid ko nagtatrabaho dito sa Manila. So parang na-curious ako sa pag umuwi sila. Mapuputi, pag alis ng itim. Parang sabi ko gusto ko rin magtrabaho doon. pumuputi pag... Oo, pumuputi. Oo, naging curious ako. Yung pala, kaya pala sila gumaganda. Pumuputi kasi hindi sila makalabas ng bahay. Gumaganda yung balat nila. Kasi di ba ang mga kapatid ko lang naman, pag pumunta ng Manila, mga katulong lang kami naman, mga boy lang, mga ganyan. Uy, pero wag natin nilalang kasi kung hindi dahil sa kanila, Oo. di ba, hindi gagaan ang buhay ng mga Proud naman kami, di ba? Kasi di ba, yun lang naman talaga yung kaya namin na trabaho. So, proud pa rin kami kasi malaki din ang tulong para sa amin. Tsaka nagiging parte ng pamilya yung mga kasambahay natin, Yes di ba? po. So, ilang taong ka nung pumunta ka dito sa Maynila? Siguro mga, pag hindi ako 17, 18, or 16, hindi ko na matandaan kung Oo. ano yung exact. Basta ganun lang, yung tatlo na yun. Pumunta ka ng Maynila dahil Para magtrabaho. Pinasok ang unang trabaho ko, pinasok ako ng kapatid ko, nagtitinda kami ng prutas sa Pasig, tapos umalis ako doon, pinasok naman ako boy. Tumagal din ako ng mga 5 years. Marami ko napasukan, pero ganun lang yung trabaho ng mga napasukan ko. yung ako maging- houseboy, gano'n. Oo, mga ganyan. Pero girl ka talaga. Pero girl na talaga ako matagal Kahit na. nung kinuha kang boy, as a girl ka. no? Girl pa rin ako, pero yung mga trabaho, pang lalaki talaga. Siya. Nung nagtatrabaho ka, ina-all out mo na na gay ka, hindi pa? Hindi pa masyado, pero gay na talaga ako. Yung nga lang kasi nasanay ako sa ganong style kasi yung tatay ko galit sa akin dahil... Nabugbog ka? Oo, dahil sa probinsya namin, apat kami magkakapatid, puro babae lahat bunso ako, parang junior sana ako. Ay. Kaya parang yung father ko hindi niya matanggap na maging baklapak. Ako naman, nagpapanggap ko na kunwari lalaki, pero deep inside, babae din talaga ako. Anong pakiramdam na unti-unti nabago mo yung buhay mo? Imagine mo yung nakatira ka sa tulay, tapos ngayon may kotse ka na, may bahay Masarap ka ang na. pakiramdam, masarap. Mapakiramdam na masarap na hindi ko kayang explain. Basta ang saya kasi bukod sa marami ako natutulungan kasi marami din nagtatrabaho sa akin, umaasa din sa akin, lalo na ako. Ilan ang Family ko. trabador mo ngayon? Marami. More than, basta marami. Mga nasa 20, gano'n? Yes, more than pa yata. Hindi na. Ang dami, di ba? Doon lang naman kami umaasa. Ako naman sabi ko kahit wala nang kitain, basta ang mindset ko dyan is makapagpasahod ako sa mga tao, lahat ng expenses ko, ma-shoulder ko. Kumita konti, kahit 300 lang, 1,000 lang o 500, tinatabi ko naman yan para sa akin in my future naman. Tapos tinutulong ko din sa family ko, mother ko, ganyan. Eh, di tuwa yung pamilya mo. Tutulungan ko naman yung mother ko. Dati din ako ng cellphone, mga damit. Tuwa naman siya. Yung dating hindi ko nabibigay, ngayon binibigay ko na sa kanya. Kaya support naman ako sa mother ko. So, ano yung pwede mong i-share dun sa mga nanonood sa atin? Kasi pwedeng yung iba, sila yung nakatira ngayon sa tulay, or pakalat-kalat sila sa kalsada, or sila yung galing probinsya na pumunta dito sa Maynila, tapos di nila alam kung ano magiging kapalaran nila dito. Ayan, sa lahat po ng lumalaban sa buhay, huwag kayong sumuko. Ang swerte, bigla na lang yung dumarating sa tao. Pero pag hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Huwag kang magmadali. Dating din yung panahon na dating din sa'yo ang swerte. Kung may pangarap ka sa buhay, gawin mo na, aksyonan mo na. Kasi walang imposible, maabot mo yung pangarap mo kung nilalagyan mo na ng aksyon, ginagawa mo na ng aksyon. At saka maganda yun sa kanya kasi nagtrabaho siya talaga at saka yung kita niya sa tamang pamamaraan. Yes, opo. Hindi ka nanling lang ng tao, hindi ka nanloko ng tao, di ba? Kumuha ka ng mga tamang trabaho. Alam mo yun, unti-unti mo talaga. Yes, step by step. Katulad niya dati, nasa kalsada ako, di ba, nababasa ako dahil sa mga gamit. Ay ngayon naman, ini-improve ko talaga yung fried chicken ko, na tinitinda ko. Bumili na ako ng lutuan talaga ng chicken joy. Chicken Oo, Joy. tapos yung kusina ko na laging binabas nila sa akin,
in-improve ko talaga. Nagpagawa na ako ng kusina. May mga gamit na din talaga. Na parang, May nagbabash pa din. marami akong basher before. Pero ngayon, okay naman. Kaya lang, basher kasi, hindi ko inintindihan eh. Kasi wala silang naambag na tulong sa buhay ko. Bakit ko sila intindihin? At the end of the day, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko, hindi naman sila. So ngayon, pagtatanungin kita, di ba sabi mo huwag kang tumigil sa pag-abot ng pangarap mo. So ngayon, kung meron ka pang pangarap, kasi nakabili ka na ng bahay, may sasakyan ka na, so ano na yung isa mo pang pangarap ngayon sa buhay? Kaya ang plano ko talaga siyempre yumaman. Kaya ngayon, i-expand ko pa yung Diwata Pares Overload ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Para yung iba hindi na pumila. For example, nasa may Davao ako. Yung mga taga Davao, hindi pumunta ng Pasay para tikman yung ano ko. Bakit meron pa mga taga-Davao pumupunta sa'yo? Meron, may Iloilo pa nga, ang dami, iba't ibang lugar. Hindi ko lang alam kung totoo na galing sila doon. Basta maraming galing Yung ng tourist Bisaya. spot ang parisan ni Yung iba Diwata. naman na nakakatuwa, galing ibang bansa. Pupunta rin. Paglapag ng airport, kain muna sa akin. Tapos yung iba, paalis pa lang, dadaan muna sa akin. Parang ganun. Maraming ganun ako nakausap. Tapos mayroong galing probinsya na pumunta lang talaga doon para tikman lang yung Paris ko. So nakakatuwa. Ang sarap ng feelings talaga na nag-i-import pa sila para matikman lang yung Paris ko na Andy Rice with Supreme 100 pesos. Eh, gumastos sila ng pagkamahal-mahal, di ba? So natutuwa naman ako doon. Maraming salamat sa inyo. Pero alam mo, sana maging motivation ito sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na kayang-kaya mo talagang baguhin ang buhay mo. Yes. No? Hindi dahil mahirap ka or ito yung sitwasyon mo ngayon habang buhay ka lang nandyan. Nasa sayo pa rin talaga. Yes. Nasa pera talaga ang susi kung paano mo iangat yung sarili mo. Depende lang yan sa diskarte mo. Kaya sabi ko, laban lang. Huwag sumuko sa hamon ng buhay. Kung mahirap naman ngayon, huwag mo isipin na mahirap ka lang. Kung may chance, gawin mo na para makaangat. Kung level 1 ka, gawin mong level 2 naman. Step by step, di ba? Parang ganun. Si Diwata ngayon ay 42 years old. Imaginein mo, pumunta siya dito sa Maynila 16, 17. Ilang years yon ng pakikipagsapalaran sa buhay bago niya na-hit yung parang, ito na yung jackpot. Haba ng laban talaga sa buhay ko dito sa Manila. Mahaba. Talagang may mga pagdadaanan ka na up and down. Pero ang importante, katulad ng sinabi ni Diwata, huwag kang susuko sa laban ng buhay. Kasi darating ang araw, ikaw naman ang pipilahan, katulad ni Diwata. True. Diba? Yes, madam. Tama. From beauty queen to Paris queen. Yes, di ba?